Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke chapter 1, verses 37 hanggang 38. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Anong ibig sabihin ng be it done to me according to your word? Ano po? Ito po yung sinabi ni Maria nung siya po'y sinabihan ng anghel na magbubuntis po. At ang ipagbubuntis po niya ay ang ating Panginoong Hesus. Actually sa King James Version po, ang sabi po dyan, for with God nothing shall be impossible. Ngayon makikita niyo po sa NIV translation, ang sabi po dyan, ay for no word from God will ever fail. Ano po? So mapapansin nyo, pinahahalagahan ng Diyos yung kanyang salita. Ano po? Kaya tama po yung sagot ni Maria. Sabi ni Maria, be it unto me according to your word. Pero alam niyo po, nung si Secaraya, ano po, yung ama ni John the Baptist, ano po, na nagbuntis din yung kanyang asawang si Elizabeth, na pinsan ni Mary, ano po, na sinabihan din sila ng anghel na sila'y magkakaanak. Ang sinagot po ni Secaraya ay mababasa natin doon sa Luke chapter 1 verse 18. Sabi niya, how can I be sure of this? Ano po? Dahil dito, sabi sa kanya ng anghel, you will be silent. Naging pipi po siya. Ano po? Sabi dito, because you did not believe in my words. So makikita nyo, mahalaga pala talaga yung salita ng Diyos. Ano po yung sinabi ng anghel. Kaya para sa akin po, seryosong bagay po. Yung pong salita ng Diyos na atin pong nababasa o naririnig na ipinapangaral sa atin. Ano po? Dapat po, ang salita ng Diyos, sufficient na yan as evidence. Ano po? At hindi na tayo dapat maghahanap pa ng ibang pruweba. Kasi sabi sa Psalm 119 verse 89, God's word is forever settled in heaven. So malinaw po na talagang pinahalagahan ng Diyos yung kanyang salita. Tayo lang naman ang hindi masyadong nagbibigay ng pahalaga sa salita ng Diyos. Katulad tayo ni Secaraya, gusto natin ng sign. Gusto natin medyo kilabutan pa tayo, makaramdam pa tayo ng something bago tayo maniwala. Ano po? Kaya nakakalungkot po, maraming Christians, ano po, hindi talaga pananampalataya po yung ine-exercise nila kasi hindi nakasalig sa salita ng Diyos. Kadalasan po, sa mga signs and confirmation sila naniniwala. At maging dun sa emosyon, ano po, mas pinahahalagahan nila yon kesa sa Word of God. No wonder wala po tayong nai-experience na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. At mapapansin nyo po, katulad ni Secaraya, ano po, nagre-require tayo ng proof. Ano po, ang pananampalataya po kasi hindi dapat ganoon. Ano po, kailangan maniwala muna tayo bago tayo makakita. Ano po, ng pagkilos ng Diyos. Yun ang sinabi ng Panginoon kay Martha. John 11 verse 40, no? Believe and you will see the glory of God. Gayon din naman sa Matthew 21 verse 22, ang sabi ng Panginoon, kung may pananampalataya ka, manalig ka and you will receive. So pansinin nyo, bago ka tumanggap, mananalig ka muna. Yun po kasi ang pananampalataya. Pangatlo, makikita nyo sa John 15 verse 7, ang sabi ng Panginoon, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Saka ka lamang hihingi kung may pinanghahawakan ka ng salita ng ating Panginoon. Kasi sa 2 Peter chapter 1 verse 4, through this He has given us His very great and precious promises so that through them you may participate in the divine nature. Hinihintay ng Diyos na paniwalaan mo yung kanyang mga pangako at sapat na yun. Kaya pansinin nyo, sa Romans 10:8, sabi diyan, the word is near you,
It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we preach. So yun, nandun pala yung pananampalataya sa mga sinabi ng Diyos. Kaya sabi sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. So I hope may natutunan tayo today. Ano po? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, dalangin ko po na pahalagahan namin ang iyong salita. Katulad ng sinabi ni Mary, be it done to me according to your word. Lahat ng mga pangako mo ay pwede naming panghawakan, seryosohin sa aming buhay. At higit sa lahat, taglayin namin ito sa aming mga puso upang maganap sa aming buhay. Salamat sa katotohanan ito na aming natutunan. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.